Dear Servant of God, marami pong salamat sa iyong programa, at sa pagkakataon na maibahagi ko ang aking karanasan. Naway kapulutan ng aral ng mga kabataan ang aking mga naging maling hakbang sa buhay. Itago niyo na lang po ako sa pangalan Marco, isang kabataan na dati masaya at puno ng pangarap. Pero sa halip na unahin ang pag-aaral, nalulong ako sa maling bagay. Nahumaling ako sa mga barkada at mobile games, computer shop, at cutting classes. Habang ang mga kaklase ko ay nagsusumikap sa kanilang pag-aaral, ako naman ay abala sa pansamantalang saya. Palagi kong iniisip, mas masarap mag-enjoy ngayon kaysa maghirap. Dumating ang araw ng high school graduation. Nakita ko ang lahat ng classmates ko nakatoga, may medalya, at masayang kasama ang kanilang mga magulang. Ako lang ang wala. Ako lang ang naiwan, bagsak, luhaan, at puno ng pagsisisi. Sobrang bigat sa dibdib ko. Na-realize ko kung gaano ko sinayang ang panahon. Wala akong naipagmalaki sa mga magulang ko, wala rin akong napatunayan sa mga kaklase ko. At higit sa lahat, nasayang ko ang mga pagkakataon na hindi na kayang ibalik. Sa ngayon 23 years old na ako servant of God, tambay na lang sa bahay. Gusto ko pa sanang mag-aral, kaso nahiya na ako sa parents ko. Kaya ang tanong ko po, paano pa po ako makakabawi sa mga magulang ko? Paano ako makaka-move on mula sa nakaraan ko? Pag nasalubong ko mga classmate ko or minsan napadaan sila sa bahay, pangiti na kinakamusta nila ako. Nahiya ako, mga professional na sila, ako walang narating. Paano ko mapapatunayan sa magulang ko at mga classmates ko na tunay na nagbago na ako? Alam ko po na wala nang babalikan, pero naniniwala akong meron pang bukas na pwede kong harapin. Umaasa po ako sa inyong makalangit na payo. Lubos na gumagalang at umaasa. Marco, sagot Servant of God. Dear Marco, salamat sa iyong katapatan. Hindi madali ang umamin na nagkamali at nasayang ang panahon, pero ang pagsulat mo sa akin ay tanda na handa ka nang magsimulang muli. Ang Diyos ay hindi natutuwa sa pagkasira ng buhay ng kabataan, kundi sa pagbabalik at pagbabago nila. Gusto kong ipaalala sa iyo ang tatlong mahalagang hakbang na magdadala sa iyo sa bagong simula. Step 1: humble repentance. Pagpapakumbaba at pagsisisi. Marco, magsimula ka sa Diyos. Hindi lang ito tungkol sa pagbagsak mo sa klase, kundi una sa lahat sa relasyon mo sa Kanya. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. Isang John 1:9. Lumapit ka sa Diyos, ikumpisal mo ang lahat ng iyong pagkukulang, at tanggapin ang kapatawaran niya. Tandaan, ang nakaraan ay wala ng kapangyarihan sa isang pusong tunay na nagsisisi. Step 2: renewed discipline. Bagong disiplina sa buhay. Hindi sapat ang, sorry, lang, kailangan ng bagong direksyon. Simulan mong ayusin ang iyong oras, umiwas sa dating bisyo, at unahin ang makakabuti para sa kinabukasan mo. Redeeming the time, because the days are evil. Ephesians 16 minuto pasado alas 5. Sa maliit na pagbabago, pag-aaral, pagsunod sa magulang, at paglayo sa maling barkada, makikita ng iyong pamilya at classmates na seryoso ka sa pagbabago. Step 3: pursue God's purpose. Layunin ng Diyos ang sundin. Higit sa lahat, hanapin mo ang plano ng Diyos para sa buhay mo. Pwede kang bumalik sa pag-aaral o mag-aral ng bagong skill, like TESDA, pero siguraduhin na ang bawat hakbang ay kasama mo ang Diyos. Dahil may higit na plano ang Diyos sa iyo, at alam niya ang the best sa iyo. Sabi sa Jeremiah 29:11. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace, and not of evil, to give you an expected end. Hindi pa huli ang lahat. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang diploma, kundi isang buhay na may direksyon mula sa Diyos. Final encouragement and prayer. Marco, hindi ka nakasabay sa graduation ng iyong classmates, pero tandaan mo, mas mahalaga ang pagtatapos sa tamang landas, kaysa sa mabilis na pagtakbo sa maling direksyon. Sabi ni Apostol Pablo sa Philippians 13 minuto pasado alas 3:14. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Bangon muli. Simulan mong patunayan hindi lamang sa kanila, kundi higit sa lahat sa parents mo at sa Diyos, na kaya mong magbago at lumakad sa bagong buhay kay Kristo. Sa panalangin at pag-ibig, Servant of God.